2 beses sa isang linggo nagpapadialysis si Belia dahil sa sakit sa bato. Aminado siya na bukod sa hamon ng pagpapagamot, hamon din ang pagpunta sa dialysis center. Dagdag pa riyan ang oras na gugugulin niya sa paghihintay dahil sa limitadong bilang ng dialysis machine sa National Kidney Transplant Institute o NKTI. 2 a.m. gumigising na kami kasi 3:30 andyan na yung taxi na binubok nung anak ko para maghatid sa amin dito. And then, kailangan kasi mga 4 a.m. andito na kami for registration. Tapos masasalang kami mga 6 a.m. na. Yan ang tutugunan na ng pamahalaan sa pamamagitan ng itinatayong NKTI Legacy Building. Personal na ininspeksyon kanina ng Pangulo ang gusali. Sabi niya, mahalaga ito lalo't tumataas ang bilang ng mga Pilipino na nagkakaroon ng chronic kidney disease. Ito kasi ay malaking pangangailangan sa ating populasyon dahil over 11% ang kanilang statistic, over 11% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease. Kaya kailangan patibayin natin at palawakin natin ang ating serbisyo para sa pag-treat ng CKD. At ito ay magiging, pagka natapos na ito, ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Inaasahang magkakaroon ng 13 palapag ang naturang gusali, kung saan ilalagay ang nasa 200 hemodialysis machine. Nagkakahalaga ng 2.8 billion pesos ang proyekto na sinasabing matatapos sa Disyembre ng susunod na taon at makakapagsimula ng operasyon sa unang quarter ng 2028. Kaya pinabibilisan natin, imbis na ang dating nangyayari kasi ay tingi-tingi ang pagbigay ng pondo. Kaya't hindi pwedeng madaliin. Kaya't ang ginawa natin, pinalitan natin ang sistema, buo ka agad ang pondo para habang ginagawa rito sa mga lower floor, hindi pa tapos ang finishing, ay sinimula na yung mga upper floor. Malaking bagay ito para sa mga gaya ni Belia dahil mas mababawasan na niya ang oras ng kanilang paghihintay. Mas anak ko, dito na ako kasi nga, accessible. In case ano man ang mangyari sa akin, andyan ang mga doktor, andyan ang mismo ospital. Sa mga clinic-clinic, dadali ka rin sa ospital, ilalabas ka rin. Kaya mas gusto nila dito. Pero sabi ng Pangulo, hindi lang ang mga pasilidad ang dapat palawakin, kundi pati ang kaalaman ng publiko para maiwasan ang ganitong uri ng sakit. Lalo't ayon sa Health Department, ito ang pang-apat na sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Binigyang diin pa ng Presidente ang mas pinalawig na tulong medikal para sa mga may CKD dahil na rin sa Expanded C Benefit Package mula sa PhilHealth. Itinaas na ng PhilHealth ang saklaw na hemodialysis package mula sa 90 hanggang sa 156 na session. Itinaas na rin ng PhilHealth ang benefit package mula sa dating 4,000 pesos, ngayon 6,350 bawat session. Tumaas na rin ang rate ng Z benefit package para sa peritoneal dialysis na kasalukuyan nang aabot mula sa 389,640 pesos hanggang sa 500,140 kada taon para sa mga adults. At mula sa 510,000 hanggang 1.2 million naman para sa mga batang pasyente. Sa ngayon, nasa 904 na dialysis centers ang accredited sa Pilipinas na handang tumugon sa mga may sakit sa bato. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.